Samantala, itinuturing po ang Maynila na isa sa mga emerging cities dahil sa pangunguna sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Samantala, alamin din po natin ang mga planong pangseguridad kaugnay naman ang gaganaping APEC meeting sa bansa. Mula po yan sa aming kasamang si George Bandola, mag-uulat ng live. Kirby, matapos ang pagsasalita ng Pangulong Aquino dito naman sa ginawang APEC Small and Medium Enterprises Summit sa Makati, Shangri-La, ay nagpatuloy ang mga forum sa pamamagitan rin ng mga big time, ika nga, ng mga negosyante dito po sa Makati, Shangri-La para pag-usapan pa yung ilang sa mga napakahalagang mga isyong kinakaharap ngayon ng ating mga negosyante. Una pong nagsalita itong si Josette Sheeran, ang Pangulo ng Asia Society. Sinabi ni Sheeran na ang numero unong nagpapalakas ngayon ng consumerism sa kahit saang panig ng mundo ay ang paggamit ng mobile phones. Ayon kay Sheeran, kada 4 na minuto, 10,000 mobile phones ang ikinakalakal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa unang gamit ito na pangtawag lang o pang-text, mobile phones na ang ginagamit hindi lamang para lumawak ang merkado ng isang SME sa pamamagitan ng mga mobile application. Sa katunayan niya, maging ang presyuhan ng mga mahalagang produkto ay dinidikta na ng teknolohiya o ng online. Numero unong sandata na rin ang mobile phones para tugunan ng mga kalamidad tulad ng pangyayari sa Haiti kung saan naging napakalakas umano ang social media platform na Twitter para makapangalap ng tulong at sa iba pang hamon tulad ng sagutom. Pagmamalaki pa ni Sheeran kasamang Manila sa 10 emerging cities in the world na nangunguna sa innovation kasama ang mga syudad ng Jakarta, New Delhi, Mumbai, Nairobi, Bogota at iba pa. Paniwala si Sheeran na 40% ng mundo ang gagamit ng teknolohiya sa mga susunod na taon para makatulong sa pagpaparami ng pagkain, pagpapalawak ng mga agriculture areas at umaasa ito na gagamitin ng lahat ng teknolohiya para sa pagbibigay ng pag-asa at pangarap ng sangkatauhan at hindi gawing destructive tulad ng ibang ginagamit ang teknolohiya para makapanganakit tulad ng pangyayari sa Paris, France. Sinang-ayunan naman ito ni David Plouffe, ang dating campaign manager ni dating presidential candidate Barack Obama at Vice Presidential Joe Biden, na ngayon ay siyang proponent o nagpanimula ng kilalang ride-sharing technology na Uber. Pinasalamatan pa nga ni Plouffe ang Pilipinas dahil sa 64 na syudad sa mundo kung saan mayroong Uber, Pilipinas ang unang bansang nag-legalize ng ride-sharing technology. Ngayon at hanggang sa mga susunod na panahon, ani Plouffe, mapapakinabangan ng tao ang teknolohiya mula sa pagbabago ng kanilang pananaw sa transportasyon hanggang sa pagkakaroon ng mga napapanahong innovation para ito mapalakas. So yan mga kaibigan, habang inaantabayanan din natin ang pagdating pa ng ilang mga world leaders para dito sa Asia-Pacific Economic Cooperation, kanina nag-update lamang sa pamamagitan ng text messaging ang Philippine National Police at sinabi nitong so far, so good at mananatili ang napakaigpit na security na kanilang iniimplementa para sa kabuuan ng linggong ito. Nagpahayag din ang Department of Health na nananatili pa sa kanilang mga pwesto at hanggang sa kabuuan ng APEC ang 130 medical units o medical teams na naunang i-deploy para po dito sa kabuuan ng mga pagpupulong. Yan po muna mga pinakauling balita mula rito sa APEC Summit para sa Telebisyon ng Bayan. George Bandola.